Kinanta na, viral ngayon, just in, grabe matindi to, Erwin Tulfo, bumwelta na, AKAP issues updates. Aba, ito naman yung AKAP na yan, talaga nakaka-intriga. So, itong balitang ito ay nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa balitang ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, yung programa po ng bagong programa ng DSWD, yung AKAP. Mukhang lalo pong nagpalala ng hidwaan sa pagitan po ng mga congressman at mga senador, no. Inamin po ni Congressman Erwin Tulfo na siya po yung nag-coin nung salitang AKAP. Ano po implikasyon ng pagkakaroon ng AKAP, no? Isa po yung papaliwanag po natin yan sa inyo. Parang sa paliwanag lang ng mga congressman, parang wala naman, no? Wala namang epekto yung meron pong epekto yung mga pagdadagdag ng budget, no? Pag-usapan din po natin ito po. Kasi Flagship. kung merong AKAP na yan, yung bagong proyekto na yan, bagong ano yan, di ba yung AKAP na yan? So, lalagyan ng budget yan. Di ba? Magkakaroon yan. Padagdag dala ng padagdag, no? Pwede tayo magtayo ng iba naman. Halik, sabi ko nga nung una. Masusunod, meron na naman yan, ganun. Oo. Naku! Chip Infrastructure Program project. Wala pong budget ayon po kay Senador Amy Marcos. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na natin tong yung sa AKAP, no? Nagkakaroon na po ng linaw yung DSWD po. Ibig sabihin po, yung DSWD, hindi po nila tatanggihan yan, pondo yan. Pero hindi po nila pinupus yun, no? So, saan po nanggaling yung proposal? Hindi po, wag niyo po muna lituhin. Wag niyo muna lituhin yung sarili niyo sa mga EDSA busway. Kulang po kayo. Mamaya po yan sa question and answer. Hindi po yan kasama, wala po tayong EDSA busway, no? Yun pong AKAP, yung AKAP muna, no? Ang nag-coin pala nitong AKAP. So una, hindi po ito galing sa DSWD. So yung nag-propose. So merong hindi po yan kasi 'di ba per department po. Nakita po natin yung pagbabudget, 'di ba? Alam nyo, sana wala na lang ng mga budget hearing. Kasi tandang-tanda ko diyan una nag-ugat yung away ng mga Duterte at mga Marcos eh. Yung pinahiya nyo pa sa budget hearing si Sara Duterte. Alam niyo po, nung budget hearing, yung confidential fund po ni Sara Duterte, grabe po yung pag-angal ng media, ng mga dilawan, ng mga kakamping, pati po ng mga tambalos-los vloggers, tambalos-los congressman, diyan po sa confidential fund ni Sara Duterte. Wala pa pong 1 billion yan, di po ba? 125 million lang po. Nagtataka po ako ngayon, ang pinag-uusapan po natin, 27 billion, 26.7 billion to be exact. Bakit wala pong umaangal na media? Yung 125 million lang. Grabe po. Halos istumpa na si Sara Duterte, si VP Sara. Ayun nga yung 125 million na yon is naging big deal. Kumpara naman sa mga billion-billion na mga nababalitaan natin dyan na nagiging pondo ng mga kung sino-sino dyan. Diba? Pero alam nyo sa akin, no? Kaya talaga hindi pinayagan yan kung ano man. Diba? Kasi yung perang yan, yung pondong yan, alam nila kung saan kasi gagamitin yan eh. Sa mabuting paraan o talagang may paggagamitan talaga sa ikagaganda ng kung ano man ang iniisip na plano ni VP Sara. So kapag nagamit niya yan sa magandang paraan at naging maayos yung pondo na yan, di ba? Ang magiging credits niyan nasa mga Duterte. So, syempre, kung gusto kong labanan ng mga Duterte sa susunod na eleksyon bilang presidente, gusto ko rin, nangangarap ako maging presidente. Pangarap ko yan. Ganon, di ba? So, bakit ko bibigyan ng pagkakataon ang kalabang ko na bumango ang pangalan?
kung alam ko na siya ang magsisilbing threat sa akin. Di ba? Kung siya magsisilbing threat sa akin. Hanggat maaari, lahat ng hindi maganda dapat is mapunta sa kanya at lahat ng credits na magaganda ay sa akin mapunta. Ganun yan. Pero kung hindi nila natutunugan o nauuninagan na tatakbo ang isang VP Sara Duterte sa 2028 election sa presidential, malamang yung pondong yan ay mapupunta kay VP Sara nang walang kahit na anong salita. At pangalawa, pwedeng yung mga taong galit o inis sa mga Duterte noong mga panahon na nakaupo sa FPRRD, sila din ang pumupuna. Diba? Ganun yan. Pero hindi ganun kalaki. Katulad ngayon, yung pumuna. Kung siguro kung may pupo naman, kung may mga galit sa Duterte kay FPRRD, is yung mga taong inis lang talaga kay FPRRD na kontra sa kanya. Pero ngayon, is kahit mga kasama ng mga Duterte, is kinontra yan. Diba? Ganun yan eh. Kasi hindi ka bibigyan ng pagkakataon na bumango ang pangalan mo. Dahil kapag ginamit mo sa tama yan, sigurado yan. Dagdag puntos kay VP Sara yan. Pero kung hiningi niya yung pondong yan at sinabi niya na, pahingi ako ng 125 million kasi gusto kong mag-around the world. Gusto kong libutin ang buong mundo. Tignan nyo, wala kang maririnig na salita. Yun ang gusto ata nila. Oh, kasi nga, yung iba nga dyan, kumukuha ng mga bilyong-bilyong pondo eh. 'Di ba? Bilyon-bilyon. Pero, nakikita natin sila kung ano-anong pinagagagawa around the world, kung saan-saan pumupunta, gano'n. Diba? Nakikita natin, nababalitaan natin. Hindi naman tayo nagtutukoy, basta nakikita naman natin sa balita. Hindi naman tayo bulag. Hindi naman tayo bingi. Diba parang unfair nga naman. Is napakaliit lang naman ang pondo ng 125 million, naging big deal. Diba? 125. Bakit po to? 26.7 billion. Dehin bukiki ang media. Dehin bukiki yung mga bumabatikos sa 125 million ni Sara Duterte. No? Double standard po eh. Ang pag-atake, no? Ang layo po ng pondo. 125, ito 27 billion. Dapat nung natuklasan to ng tao, nagwawala na. Nagwawala na sana yung media ngayon. Media, nasa na kayo? Ano na nangyari? Okay. Tapos instead na sagutin, kasi valid po yung question nila ng mga senador eh. Hindi po ba valid yun na binigyan kayo ng pondo, kayo magpapatupad? Yung DSWD po, binigyan ng pondo, sila magpapatupad, sila yung mamimigay ng pondo, wala pa silang guidelines. Hindi ba dapat nakakagalit po yun? Wag po nating gawing normalidad yung mga ganito pong palusutin. Eh, bilyon-bilyon po pinag-uusapan dito. Oo, hindi biro-birong halaga okay. yan. Walang umaangal. Walang nagsasalita. Maski yung mga tambaluslos vloggers, maski yung mga... Yun lahat po nang tumutol sa 125 million ni Sara Duterte. Na pinapaliwanag naman ni Sara Duterte kung paano gagastusin yung confidential fund. Kung para saan. Dinirekta naman sila. Ito ay gagamitin para i-ugnay sila Franz Castro. Di ba? Yung ugnayan nila dito sa mga rebelde. Dinirekta sila ni Sara Duterte dyan. Yun nga ang ayaw nila eh. Yung gagamitin mo sa tama, yung gagamitin mo sa maayos. Pero wala po. No? Ibang klase po talagang na ngayon ng media. Oo. Pati po ang mga vloggers natin. Tahimik po pagdating dito sa 27 billion. Eh Badong, ano ba inaangal mo sa 27 billion? Sabi po ni ni Erwin Tulfo. Eto para maging fair tayo. Anong sinabi? Hindi po ito pangsuhol. Tulfo admits to coining AKAP. Siya pala yung si Erwin Tulfo pala yung niyang AKAP na yan o yung tinatawag nating ayuda. Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ganda no? Ayuda para sa Kapos ang Kita program. AKAP. Na nakareceive po ng 26.7 billion. Yun naman pala Badong eh. Ipantutulong pala sa tao yan eh. Bakit ka ba umaangal? Ano ba inaangal mo? Eh itutulong naman pala. Pinaliwanag na ni Tulfo, no? Ito po ang sabi niya, to tell you straight, ako po ang nag-coin ng ideya na yan since I was in the DSWD before. Kasi napansin ho natin, nung siya raw ay secretary, lahat ng ayuda dun sa mga pinakamahirap, porpis, tsaka yung mga indigent, yung IX, tsaka yung mga medical assistance panay sa mga indigent. Paano naman daw yung maliliit yung kita?
Yung hindi naman sila matuturing na indigent pero kapos pa rin yung kita. Kaya naisip niya yung akap. Maganda naman, may punto rin naman 'yon. 'Di ba? Na tulungan din yung mga maliliit ang kita. Maganda rin. Tuloy natin, Sir Badong, ha? Bakit ka umaangal, Badong? Sinabi po ng mga congressman kanina, pinagtutulungan po si Senator Aimee. Pinapakita po, pumirma ka naman. Aimee, ito, binulugan pa yung pirma ni Aimee Marcos. Pumirma ka naman dyan. Ayan yung pirma mo. Parang wala na nga sila, no? Magagaling magpaliwanag. Marami po dyan, mga abogado, magagaling, mahuhusay. Pero hindi po pahusayan ng paliwanag yan, eh. Ang problema, kitang-kita po namin, binibigyan na natin yung pondo, yung mismong gagastos nito, hindi pa nila alam kung paano gagastosin. Sa tingin niyo po ba yan, hindi rin po nila hinihingi? Yun yung problema, eh. Binigyan sila ng pondo nang hindi naman sila nanghihingi. At ang umaamin na nakaisip nito, mga congressman. So talaga magbabanggaan, parang magiging proyekto ng mga congressman. Kahit na Badong, kung itutulong yan sa tao, ano ba pinoproblema mo? Ito po ang pinoproblema ko. Para po sabihin ko sa inyo. Okay. Ibig bang sabihin na nagdagdag sila ng pondo? Nadagdagan po yung pondo ng budget? Hindi po. Hindi po ganyan ang pagbabudget po natin. No? Ang pagbabudget po natin ganito. Kung ano po yung pre-post, babasahin ko lang po sa inyo, ha. Bakit parang ayaw mo ba nun, Badong? Bibigyan ng mga ayuda mga tao? Ano nirereklamo mo? Okay, ganito po yan sa pagbabudget po, no? Pag po ibinudget po ng Pangulo, ayan, ang tanong po natin, yung proposal po, pag nag-propose po ng Pangulo, yung Pangulo ng budget, bandang October po yan, eh. Na October, tapos para sa budget sa 2024. Nung October po pinopose. So magkano po yung pre-propose na budget noong October? So tignan po natin. Ito po, October 8. Ang pinopropose pong budget noon ay nagkakahalaga ng 5.76 trillion. Yan po yung proposed budget noong October. So nakalinya po yan kung saan gagamitin. Ngayon, pag diniliberate po yan, di okay ba dong kung nagdagdag yung Congress para sa AKAP? Di mas masaya? Hindi po ganun yun. Hindi ka pwedeng magdagdag mula sa pinopose na 5.76 trillion. Ano lang po ito, pasisimplihin lang po natin. Medyo komplikado to pero pasimplihin lang natin. Sa actual po, nung October, ang budget po pinopose po ni Pangulong Marcos, 5.76 trillion. Nung naipasa na po, 5.76 trillion pa rin. Bakit ganun ba dong? Nagdagdag nga ng mga budget katulad nitong AKAP. Wala yan sa original na sinabi ni Pangulong Marcos. Nagdagdag na ng budget, bakit ganun pa rin? Di ba yun yung itatanong ninyo? Bakit nung October, nung pinopose to ni Pangulong Marcos, 5.76 trillion na, nung naaprobahan, 5.76 trillion pa rin. Hindi nagbago. Alam niyo po kung bakit? Pag may dinagdag kayong budget dyan na wala sa original na proposal, magbabawas kayo sa original na proposal. Ayun po yung problema eh. Ngayon, bakit po nagpo-propose yung gobyerno ng budget? Kasi ito ang kailangan ng gobyerno. Pag dumating na sa Congress, sa mga congressman at sa Senado, una sa congressman muna, magbabawas sila, magdadagdag. Hindi sila pwedeng lumagpas sa 5.76. So kung nag-imbento sila ng proyekto, hindi po tataas yun sa dating original na budget. Kumbaga, kasama pa rin magbabawas ka ngayon sa mga budget sa original. Kaya maapektuhan po yung original na gusto mong budgetan, hindi naman mabudgetan dahil inilagay sa iba. Ayun. So, kung yun lang talaga ang pondo talaga ng gobyerno na ilalabas, is yun lang. So, kung may mga idagdag kang mga proyekto na ganyan, no, is hindi pa rin magka-count yun para madagdagan yung pondo kung ano yung pinag-usapan nyo na yun. So, kung may mga importanteng proyekto, di ba, na gustong ipatupad dyan, na kasama doon sa plano, is mawawala ng budget yun at lilipat doon sa gustong pondohan na isang ipinasok. Paano kung, 'di ba? Kung paano kung hindi maganda yung isang ipasok? Di paano 'yan? Ay, nako So kung may inilagay ka sa iba, may binawasan. Yun po ang dapat natin tuklasin.
ano-anong mga Ano yung departamento yung binawasan binawas? para magkaroon Oo. ng panibagong ayuda na naman. Para makapasok Nang yung akap, no? ng mga senador. Oh. Ito po ay ginagamit para sa pagpapapirma. Ayuda, anong tawag dyan ni Jam Magno? Ay. Hindi na po pinagsasalita si Jam Magno ngayon, di ba? So, ang nangyari nito, kailangan maipasok yung isa dyan. No, nagagamitin nila sa kung ano-ano. Parang ganun yung napaparating ni Sir Badong. Di ba? So, kailangan may tanggalin tayo. Halimbawa, etong anong to. Halimbawa, yung mga tupad, ganyan. Tatanggalin natin yan. Huwag natin pondohan yan. O, tapos ito na lang pondohan natin. Kasi kung para sa atin to, ipasok yan. Ang gara, no? Talagang pag nagdesisyon sila ng ganun talaga. Alam nyo dito, bandang huli nagiging kawawa dito yung mga Pinoy. Para tayo napapaglaruan. Di ba? Kumbaga para tayong ginagawang mukhang pera. Na kailangan ito may ayuda kayo, ganito, ganyan. Gagawa kami na para may ayuda. Mas maganda siguro kung ang ipakita natin sa Pinoy, ang ipakita natin is yung magdagdag tayo ng mga ikabubuhay ng mga Pilipino. Ibig sabihin, magdagdag ng trabaho, 'di ba? Magdagdag ng pagkakakitaan, 'di ba? Yun yung magandang proyekto eh. Hindi yung sasanayin natin ng Pilipino sa ayuda na parang masasanay sa kakahingi o kakabigay nyo. 'Di ba? Mas maganda yung long-term na pagtulong. Hindi yung long-term sa posisyon, ha? Long-term na pagtulong sa mga tao. Yung alam na mahabang panahon ang maitutulong sa kanila. Yun dapat ang inaasikaso. Hindi yung ayuda. Tsaka wala naman tayo ngayong pandemic, wala tayong krisis, bukod sa mahalan talaga ang bilihin. Anong tawag niya kasi riyan? Ayuda, huwag tawaging pagbili ng boto, kundi Ayuda, para incentive. maganda tunog. Incentive. Hindi po kami nagsasalita niyan. Hindi tayo nagsasalita niyan. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato ngayon din natin si Sir Badong Arratiles. Ayan mga katunay ha, kung ano-ano na naman ang mga balitang lumalabas ngayon. Hay, nako. Ang dami ng ahensya, no? Kaya baka gusto niyo magtayo tayo, mga katunay. Ano pong masasabi niyo tungkol dito sa videong ito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.